Gaano nga ba kalakas ang isang national level hunter na kahit ang ating bida gustong makilala ng pinakamalakas na S-rank hunter ng US. Ngunit ang hindi alam ng lahat, nagpapalakas ito para lampasan ang isang national level hunter. Pagkatapos makilala ni Jinwoo ang isang demon noble na tutulong sa kanya kung paano makuha ang entry pass ng floor 80, nagpakilala ito bilang demon noble ng Radar Clan na siya si Lady Isel. Naisip ng ating bida kung ano ang dapat niyang itanong upang makakakuha ng straightforward na sagot sa isang demonyo. Tinanong ni Jinwoo kung may naririnig ba silang constant voice sa kanilang utak na papatayin ang mga tao. Napaisip si Lady Isel na wala naman silang naririnig, subalit may naririnig silang dapat protektahan ng kanilang lugar. Naisip ni Jinwoo na magkaiba ang objective ng monster sa Gate Dungeon at ng monster sa Instant Dungeon. Tinanong ng ating bida kung kailan sila simulang nakarinig ng constant voice sa kanilang utak. Wika ng babae, the moment daw na magbubukas ang kanilang mga mata. Nagtanong muli ang ating bida kung nasaan sila bago magbubukas ang kanilang mga mata. Tugon ni Lady Isel, bago sila napunta dito ay galing muna sila sa Demon World. Nagtanong ulit si Jinwoo kung ano ang ginagawa nila sa Demon World. Subalit bigla ngang nagkaroon ng glitch itong si Lady Isel na parang may pumipigil sa kanya na sagutin ng tanong. Subalit pilit niya itong sinasagot na naghahanda daw sila para sa isang digmaan. Tinanong ulit ni Jinwoo kung kanino sila naghahanda para sa digmaan. Sinabi ng babae, isang digmaan para sa isang napakalakas na kalaban. Kaya kailangan nilang magtipon-tipon para lamang sa nag-iisang kalaban. Subalit nagulat ang ating bida dahil bigla ngang nag-iba ang mga sinasabi ng babaeng demonyo. Wika nito na lumampas na daw ang information na nakuha ni Jinwoo kaya ang conversation ay mag-i-interrupt. Naaalala ni Jinwoo na kagaya ito noong tinanong niya si Baroka, ang system ay nag-i-interrupt, hinaharangan ang information na gusto niyang makuha. Tinanong muli ni Jinwoo kung sino ang pinakamalakas na kalaban na pinaghahandaan nila. Subalit sumakit na yung ulo ni Lady Isel at bigla itong hinimatay. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Japan. Nagkaroon ng matinding pinsala sa isla at napakaraming Japanese hunter ang namatay dahil sa isang langgam na nakapasok sa isa sa mga isla ng Japan galing sa Jeju Island at umabot ang balitang ito sa South Korea. Tugon ni Jinchul, ayon daw sa report, 4 na A-rank hunter, isang D-rank healer at isang C-rank leader ang namatay, habang 294 na civilian ang namatay. Ang mutant ant na nakapasok sa isla ay na-eliminate naman within that day, subalit late nang dumating ang mga A-rank hunter. Ang Japan daw ay isa sa mga bansang may advance in terms of hunter system. Subalit nakaranas ito ng ganitong klaseng casualties. At katulad ng Japan, ang Korea ay marami ding isla at hindi nila ito kayang i-monitor ng sabay. Ang isla daw na inatake ng langgam ay nasa 150 kilometers from Jeju Island, kaya hindi malabong makakalipad din ito sa lugar ng Mokpo. Pagkatapos ng meeting, napaisip ang chairman kung sino ang tutulong sa kanila sa ganitong sitwasyon. Marami naman silang hunter, kaso marami din silang lupa na dapat protektahan. Una na daw tumanggi ang US na tulungan sila noong nagbukas ang S-rank gate, kaya napasabi ang chairman na napakasakit sa ulo ang problemang ito. Tinawag ni Jinchul ang chairman at bumulong ito na kanina daw noong nagmi-meeting sila ay mayroong tao na sekretong tumatawag sa kanila. Tumawag daw itong si Wang Dongsu at nagmungkahi na gustong tumulong sa Jeju Island raid. Sinabi ng chairman na napaka-obvious naman ang habol lang niya ay si Song Jinwoo. Tugon ni Jinchul dahil daw sa ginawa nitong trouble against Baek Yunho sa Red Gate incident kaya nag-request sila na hindi na papapasukin si Wang Dongsu sa bansang Korea. Subalit hindi lang naman si Dongsu ang sekretong tumatawag sa kanila kundi ang national level hunter. Kinabukasan may naghahanap kay Goganhe na isang lalaki na napakatangkad at sobrang laki ng katawan. Lumipat ang eksena sa Demon Castle World. Gumising na si Lady Isel. Sinabi ni Jinwoo na mukhang ang mga demonyo ay hindi talaga friendly dahil gusto siyang patayin ng mga ito. Nagulat si Isel nang nalaman niyang pinoprotektahan siya ni Jinwoo habang siya ay tulog at wika niya ang mga demonyo daw na walang isip ay hindi kinoconsider ang mga demonyong may pag-iisip. Tinanong ni Jinwoo kung gaano kalayo ang lugar ng entry pass. Pagkatapos dinala ni Lady Isel ang ating bida sa Demon Castle ng floor 80 kung saan dito siya nakatira.
Kaagad niyang hinanap ang kanyang ama at nandoon daw ito sa kanyang trono. Ipinakilala ni Lady Isel si Jinwoo sa kanyang ama. Subalit laking gulat ng kanyang ama dahil hindi ba daw nakikita ni Isel ang hindi mabilang na soldier na nagtatago sa shadow ng kanyang bisita. Kaagad umaksyon ang mga tauhan ng ama ni Isel. Sinabi ni Jinwoo na ipinapangako niya kay Isel na tahimik siyang aalis sa lugar na ito kung ibibigay sa kanya ang entry pass. Naisip ng ama ni Isel kung ito ba yung taong pumatay ng napakaraming demon monster at tumalo sa Volcan Ruler at Mythos. Sa kabila daw ng pagiging nobility, ang Rather clan ang pinakamahina sa lahat ng 20 clan ng Demon Castle. Kaya siguradong mahihirapan siya kung kakalabanin niya ang taong ito. Kaya tinanong niya si Jinwoo kung ang kailangan lang niya ay ang entry pass. Sumagot ang ating bida, oo, at inakbayan si Lady Isel at sinabing kailangan daw niyang hiramin muna ang babae para samahan siya. Inisip ng ating bida na kailangan niya si Isel dahil siya lang ang nakakaalam kung nasaan ang entry pass sa itaas na palapag. Habang si Isel, namumula ang pisngi ng inakbayan nito ni Jinwoo. Nagtataka ang ating bida kung may nasabi ba siyang mali dahil parang galit daw yung ama ni Isel sa kanya. Kaya kaagad niyang tinanggal ang kanyang kamay sa balikat ni Isel. Naghanda ng kaunting salo-salo ang ama ni Isel para kay Jinwoo. Naisip ng kanyang ama na masakit daw para sa kanya bilang isang demonyo na makikipagsundo sa isang tao, ngunit alam niyang isa daw halimaw ang taong ito, kaya hindi niya kailangan pang lumaban. At tinanong niya si Jinwoo kung hindi ba niya ilalagay sa panganib ang kanyang anak. Sagot ng ating bida na ipinapangako niyang walang masamang mangyayari kay Lady Isel. Ibinigay ng ama ni Isel ang entry pass at napaisip ang ating bida na mukhang kailangan niyang kunin ang entry pass sa bawat clan simula ngayon. Kaya kaagad na siyang tumayo para umalis na kaagad. Tinanong ng system kung tatanggapin ba ni Jinwoo ang request party ng Demon Noble na si Isel. Dahil sa party system, sabay silang makakapasok sa movement circle gamit ang isang entry pass at magkakaroon sila ng sharing of experience. Subalit, naisip ng ating bida, nagdedepende pa rin ang sharing of experience sa contribution ng party. Kaya sinabihan niya si Isel, kapag nandoon na sila sa laban, hindi siya dapat mag-interfere dahil siya na ang bahala sa lahat. Habang si Isel naman ay kinikilig kay Jinwoo. Nakarating na ang dalawa sa sunod na palapag at nag-aalala itong si Jinwoo sa dalawang backpack ni Isel dahil sobrang laki. Bakit hindi daw siya nagdala ng kabayo? Wika ng babae, hindi makakapasok ang hindi party member sa Magic Circle, kaya hindi siya pwedeng magdala ng kabayo. Binuksan ni Isel ang kanyang backpack at nagdala pala ito ng mga item para sa head ng Garshi clan. Ang ama ni Isel ay naghanda ng mga regalo sa bawat clan upang maging smooth daw ang kanilang negosasyon sa bawat head ng mga clans. Tinanong ni Jinwoo kung kaibigan ba sila ng Garshi clan. Tugon ni Isel, since ang mga demonyo ay palaging nagtatalo dahil sa ranking mula pa noong nandoon pa sila sa Demon World, subalit ang Garshi clan ni minsan hindi naman sila nagkaroon ng away. Sagot ng ating bida, okay lang yan, maghintay ka dito at hindi ko ito patatagalin. Lumipat ang eksena sa Hunter Association. Na-amaze ang national level hunter dahil fluent daw magsalita si Goganhe ng English. Subalit na-disappoint nga ito dahil narinig niyang ang ika-10 Esrong hunter na Song Jinwoo ay currently unknown. Sinabi ni Jinchul na napakailap daw ng ika-10 Esrong hunter. Ang kanyang monitoring department ay sobrang nahirapan na hanapin ito. Sagot ng national level hunter kung paano siya maniniwala sa mga sinasabi ni Jinchul. Wika ni Jinchul, hindi naman tanga ang South Korea Hunter Association para magsinungaling sa harap ng isang national level hunter. Sinabi ng lalaki, narinig daw niya na si Wang Dongsu ay pumunta ng South Korea at gumawa ng kaguluhan. Since mayroon daw itong dignity bilang isang Esrong hunter, wala daw siya sa posisyon para pigilan ito. Kaya daw siya naparito para mag-request ng deny entry kay Wang Dongsu sa South Korea. Ngunit napag-alaman niyang tapos na pala itong ginawa ng Hunter Association, kaya hindi niya inakalang maagang matatapos ang kanilang meeting. Sinabi ng National Level Hunter, narinig daw niyang nahihirapan ng South Korea sa sitwasyon ngayon sa Jeju Island. Gusto sana niyang tumulong subalit isa siyang bising tao. Ngunit ibang usapan na daw kung mayroong capital ang South Korea para i-hire siya. Nagparinig muna ang National Level Hunter bago ito umalis.
sa Hunter Association at nagpaalala sa kanila na dapat walang makakaalam kung ano ang kanilang napag-usapan. Tinanong ni Chairman si Jin Chul kung posible kayang hihingi na lamang sila ng tulong sa national level hunter. Sagot ni Jin Chul na huwag na itong mag-alala pa dahil ang cooperation ng Japan ay confirm na. Ang pinakamalakas na guild sa Japan ay bibisita sa Korea ngayong araw. Lumipat ang eksena sa Demon Castle World. Nasa level 87 na si Jinwoo, habang si Igris at Tank ay nasa max level ang kanilang rank. Tinanggap ni Jinwoo ang promotion request ng kanyang dalawang major soldier. Si Igris ay naging Elite Knight at bumalik sa level 1. Si Tank naman ay naging Knight at bumalik ito sa level 1. Sinabi ni Isel, simula daw sa ika-90 floor, sila daw ay mga high-rank demon noble na nasa ibang level ang lakas. At kapag nakikipag-negotiate si Jinwoo, ay posibleng ibibigay sa kanya ang entry pass na walang kahirap-hirap. Kagaya nung paano niya kinuha ang entry pass sa kanilang clan. Sinabi ni Jinwoo kung isa daw siyang mahina, siguradong hindi makikipag-negotiate ang ama ni Isel sa kanya. Siya na daw ang nagsabi na palagi silang nagkokompetisyon sa ranking kaya ibuboost niya ang Radis clan sa first place. Sagot naman ng babae na hindi Rades kundi Rather clan. Nagtanong si Lady Isel kung bakit inexcuse ni Jinwoo ang kanyang clan. Sagot ng ating bida na nagustuhan daw niya si Lady Isel. Namumula ang pisngi ng babaeng demonyo dahil sa mga sinasabi ni Jinwoo, habang ang ating bida ay napaisip kung bakit parati siyang nakakakilala ng katulad ni Jinwoo na may clumsy personality. Pagkatapos, ipinakitang tama nga daw ang mga sinabi ni Isel sa kanya na napakahirap ng floor 90 pa itaas dahil mayroon itong napakaraming noble knight na nasa ibang level kumpara sa lower floor. Kaya sobrang daming mana ang nakonsume ni Jinwoo dahil time to time nag-generate ang kanyang mga shadows dahil palagi itong nadidestroy. Si Jinwoo ay nasa level 90 na at umabot na siya sa floor 97. Habang si Isel hindi makapaniwala sa naging journey ni Jinwoo na kahit ang rank 4 Pietos clan at ang rank 5 Ricardo clan ay nagawang talunin ng ating bida. Tinanong ni Isel kung ang ibang mga tao ay kasing lakas ba ni Jinwoo. Sagot ng ating bida, well, mayroon lamang dalawa. At ito nga ay si Gogan He at Miss Cha Hae-en. Naisip ni Jinwoo na nararamdaman daw niyang mas lamang ng lakas si Miss Cha Hae-en compare kay Choi Jong-in kahit pinangalanan nitong The Ultimate Hunter. Habang si Gogan He ay kasing lakas niya noong huli silang nag-usap, subalit ibang usapan na daw kapag magawa niyang tapusin ang pinakaitaas na floor. Sinabi ni Jinwoo na pwede nang umuwi si Isel at siya nang bahalang magpatuloy sa pinakahuling floor. Nagulat ang babae dahil parang hanggang dito lang ang kanyang pakinabang kay Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo na nakakalibang daw kasama si Isel at ginawa daw nito ang lahat kaya malaki ang kanyang pasasalamat. Napayuko ang babae at sinabing gusto pa niyang sumama dahil gusto niyang makita ang outcome ng laban ni Jinwoo. Kaya ang naging sagot ng ating bida, sinabi mo let's go. Lumipat ang eksena sa Incheon National Airport. Dumating na ang Japanese S-rank hunter na si Ryuji Koto. Naramdaman ni Ryuji na mayroong malakas na nilalang sa loob ng airport, kaya nagtataka siya kung bakit mayroong ganoong tao sa ganitong lugar. Nagpakilala kay Ryuji ang inatasang mag-escort sa kanila at tinanong niya kung anong meron ngayon sa airport. Sinabi ng escort na mayroong hunter na galing sa United States na naparito for business meeting, kaya wala daw itong dapat ipag-alala. Maya-maya, nagkita na si Ryuji at ang chairman na si Gogan He. Naisip ni Ryuji na ang matanda na nasa harap niya ngayon ay ang nag-iisang hunter na kayang mag-rival kay Liuzhong ng Asia. Ang Japan ay mayroong 21 S-rank hunter at ang 11 nito ay member ng Draw Guild na pinamumunuan ni Ryuji Koto. Ang guild na pumapangalawa sa pinakamalakas na guild ng Asia. Nagpakilala ang kasama ni Ryuji na siya si Hanikawa, ang in charge for translating para magkaintindihan si Ryuji at ang chairman. Wika nito, dahil sa disaster ng dulot ng mga ants few days ago, hindi nila ito dapat pababayaan. Kaya naparito ang Draw Guild ng Japan upang tulungan ng South Korea na resolbahin ang problema ng Jeju Island. Inimungkahi ni Ryuji na gumawa sila ng Unite Allied Force ang bansang Korea at Japan para pasukin ang colony ng mutant ants. Sinabi ng chairman na alam niyang magaling ang hunter ng Japan, ngunit mapanganib pa rin ang Jeju Island. Wika ni Ryuji, since ito daw ay isang S-rank gate, naghanda sila ng plano. Sinabi ni Ryuji
ang bawat isang ants ay katumbas ng isang top rank hunter. Subalit mayroon daw itong kahinaan. Ito nga yung lifespan ng mga ants na nagtatagal lang ng isang taon. Ibig sabihin, kung magawa nilang mapatay ang queen, ang ibang ants ay kusang mamamatay pagkatapos ng isang taon. Tugon ng chairman, hindi ba daw alam ni Ryuji na handang isakripisyo ng mga ant soldier ang kanilang sarili para sa kanilang queen? Sagot ni Ryuji, naghanda sila ng data para dito. Napansin ni Ryuji sa nangyari sa 3 huling raids, kapag lalapag ang mga hunter sa Jeju Island, ang mga ants ay handang iwanan ng kanilang lungga para kainin ng mga hunter. Mayroon daw siyang 10 S-rank hunter at siya ang ika-11. Plano niyang mag-participate sa upcoming raids ng Jeju Island at sila ang magsasagawa para ilure palabas ang mga ants sa kanilang lungga. Habang ang mga South Korean S-rank hunter ay siyang papasok sa lungga upang patayin ang queen ng mga langgam. Ang kanyang S-rank hunter ay maghati sa grupo at sasagawa ng attack form sa iba't ibang direksyon upang mabilis magsisilabasan ang mga ants sa iba't ibang lokasyon para atakihin sila. Habang ang South Korean S-rank hunter ay sasalakay direkta sa queen sa kayang helicopter at pagkatapos nitong ma-eliminate ay aalis kaagad sakay ulit ang helicopter. Naisip ni Ryuji, lahat ng national level hunter ay may record sa pag-clear ng S-rank gate at kung titingnan ng kanyang record pagkatapos ng Jeju Island raid ay malaking posibilidad na aakyat siya sa national level hunter. At kung magkataon siya ang kauna-unahang national level hunter na galing sa bansang Japan. Naisip ni Goganhe, kumpara sa Japan, mayroon lamang silang 8 S-rank hunter sa South Korea. Kasama na siya at si Min Byung-go na nagretiro na. Kaya 6 na lamang ang natitirang S-rank hunter na kayang mag-participate sa Jeju Island raid. Ang tanong, kung kaya bang talunin ng 6 na S-rank hunter ang S-rank dungeon boss, ang Queen of the Ants? At na-realize niya na makakaya nila itong gawin since nandiyan si Song Jin-woo na kayang i-clear ang high rank A-rank dungeon na siya lang mag-isa. Wika ni Goganhe na pagkatapos nilang i-review ang mga data na ibinigay ni Ryuji sa kanila ay kaagad sila mag-submit ng konkretong operational plan. Lumipat ang eksena sa Demon Castle World. Nasa level 93 na si Jinwoo at sa wakas nakaabot na ang ating bida sa pinakahuling palapag, ang floor 100. Maya-maya ay may lumilipad na napakalaking creature. Ito pala ay isang napakalaking puting dragon at mukhang may electricity power ata ang creature na ito dahil sa kuryenteng bumabalot sa katawan nito. Habang sakay sa likod ang nag-iisang Demon King na si Baran. At dito lang nagtatapos mga lods, upload tayo bukas. Simula ngayon, everyday na tayo mag-a-upload ng solo leveling, 3 to 5 chapters sa bawat episode.